Aral ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke, chapter 11, verse 29 up to verse 22. Na po. Sige po, upo na lang po kayo. Ako na lang po ang magbabasa at sundan nyo na lang po ng inyong mga paningin habang aking binabasa. Amen? Diyan na po kayo lahat. Wala pa po. Sige po, Luke chapter 11 verse 29 up to verse 32. Ang sabi po dito, "And when the people were gathered thick together, and he began to say," yung he, si Jesus Christ po yun yung sinasabing he. He began to say, "This is an evil generation." Ibig sabihin po, yung generation po that time is masama na. Ano po? "They seek a sign," sabi po dito, "and there shall no sign be given it but the sign of the prophet." No? Sino prophet? Si Jonas. Ano po? Ngayon, kung maalala po natin yung ating mga last preaching, bago natin basahin ito lahat, kung maalala po natin yung last preaching, sunod-sunod po ito in the book of Luke. No? And ngayon po, nandito po tayo sa book of Luke chapter 11. No? So, nauna po dyan nung last Sunday, yung patungkol sa Lord's Prayer. Ano po? And nung last Sunday naman, sunod-sunod po yan. Itong preaching natin, nasa book of Luke po tayo. And nung last Sunday, kung natatandaan niyo po, sino po yung nag-preach last Sunday? Brother Albert, ano po? At yung kanya pong preach ay patungkol sa, ganoon pa siya No, yung sinasapian po, At ang sabi po dito, balikan lang natin ng konti kasi ito pong pag-aaralan natin ay kasunod po nitong pangyayaring ito. No? Sabi po sa verse 14, "He was casting out a devil." Ibig sabihin, mayroong sinasapian, ipaparaphrase lang po natin para hindi masyadong mahaba. Meron pong sinasapian ng masamang espiritu. No? At ang Panginoon po ay pinalayas niya yung masamang espiritu o yung demonyo doon sa taong sinasapian. Amen. At ang sabi po dito, ng mga tao, babasahin natin, "And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass when the devil was gone out, the dumb spake." And ibig sabihin, hindi siya nakakapagsalita. Nung nakalabas na yung demonyo sa katawan niya, siya po ay nakapagsalita na. Amen? "But some people of them said," ito po yung sabi ng mga tao na naka-witness ng pangyayari, "He casted out devils through Beelzebub, the chief of the devils." No? Nagpapalayas daw ang Panginoon si Kristo ng demonyo sa pangalan ni Beelzebub na puno ng mga demonyo. Ito po yung paratang sa kanya ng mga tao. Amen? No? "And others tempting him," tinetempo siya, "and sought of him a sign from heaven." So, ibig sabihin, hinihingan po siya ng sign na galing sa langit. O ano ba yung authority niya para magpalayas ng masamang demonyo doon sa taong sinasapian? Ano ba yung sign na may bibigay mo sa amin? No? Ito po yung hinihingi ng mga taong ito. At dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin dito, hindi ko natatalakayin po lahat dito, from verse 29 up to verse 32, na ito po ay patungkol din sa evil generation. No? Ibig sabihin, masamang henerasyon, makasalanang henerasyon. No? Parang sa atin, sa henerasyon po natin. Ito pong henerasyon natin ay puno na ng kasalanan. Amen? Tama po? Wala namang mabuti po sa atin talaga. Lahat naman tayo makasalanan. Kaya nga merong naging tagapagligtas, kasi may ililigtas. Bakit siya ililigtas? Kasi nagkakasala. No? At katulad po dito, sa tatalakayin natin, ang sabi ng Panginoon, "And when the people were gathered together, thick." So maraming tao po ito, hindi lang ito 3, 5, 10, maraming tao. No? Lilipon-lipon sila o nagkukumpulan po sila. Gathered together. "And he said," ito po sinabi ng Panginoon, "This is an evil generation." Itong generation na ito ay napakasama.
And they seek a sign, no? Makikita natin ito na tinatanong ang Panginoon in verse 16 dito po sa chapter 11. But ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po diyan, and there shall no sign be given it but the sign of prophet Jonas. No, sino po ba si prophet Jonas? Ito po ay isang prophet ng Panginoon, lingkod na inutusan ng Panginoong Diyos sa lugar na tinatawag na Ninive. Na po. At dito po sa tinatalakay natin, sabi po in verse 30, for as Jonas was a sign unto the Ninevites. So, ang tawag sa mga taong nakatira sa Ninive, Ninevites. Parang Philippines, Pilipino. Pilipinas, Pilipino. Ganun po yun. Ano po? Pilipino daw. No, ganun po yun. Amen? So shall also the Son of Man be to this generation. So, pinapatukuyan dito na nung panahon ni Jonas, na po, sige, buksan po natin. No, maiksi lang po ito, hindi po ito ganun kahaba. 2 points lang po ito. 1 Kings chapter 10 verse 1 to 10. So, dito natin makikita na in this evil generation seeking of a sign sa Panginoon, humihingi sila ng sign patungkol sa kaharian ng Diyos, no? At sa kanyang authority, sa kanyang mga ginagawa, ano ba yung sign niya? Ano ba yung authority niya? No? O ano ba yung karapatan niya na gawin itong mga bagay na ito? At sino ba talaga siya? Amen? So, ang sabi po ng Panginoon, walang ibibigay na sign sa inyo, kundi ang sign ni Prophet Jonas. Amen? So, puntahan po natin sa 1 Kings, chapter, Jonah chapter 10. Buksan niyo po. Jonah chapter 10, chapter 4, Jonah chapter 4, verse 1 to 10. Mali ulit, sorry. Jonah chapter 3, verse 1 to 10. Sorry po Jonah chapter 3, verse 1 to 10. So makikita po natin dito na si Jonah ay tinawag ng Panginoon. Amen? So marami po sa atin alam na itong story na ito. Amen? Si Jonah po ay tinawag ng Panginoon na pumunta sa lugar ng Ninive. At yung lugar po ng Ninive ay mayamang bansa. Amen? Ngunit sa kabila po ng pagiging mayamang bansa nila, kilalang bansa at masaganang bansa, ganun din po yung kasalanan na kanilang nagagawa. Ibig sabihin, itong bansa po na ito ay napaka-makasalanang bansa. Amen? Actually, hindi yung bansa. Yung mga taong nandun sa bansang yun ay napaka-makasalanan. Amen? At inutusan ng Panginoon itong si Prophet Jonah para pumunta doon sa lugar ng Ninive para po sila ay warningan. Na kapag hindi sila nagsisi o tumalikod sa mga kasalanan nila, sila ay magkakandamatay. Amen? So punta natin, Jonah chapter 3, verse 1 to 10. Sabi po dito, verse 1 ng chapter 3, and the word of the Lord came unto Jonah. And the second time, kasi nung first time, hindi po sumunod si Jonah. Siya po ay pumunta ng Tarshish, at alam niyo na yung kwento, siya po ay kinain ng balyena, no po, siya ay binagyo, nagbayad siya dahil hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. No? Kaya mahirap sumalungat sa kalooban ng Diyos. No, minsan napapahamak tayo. Amen? No, sabi dito, and the second time, sabi po dito, and the word of the Lord came unto Jonah the second time saying, arise, no, bumangon ka, go unto Nineveh, pumunta ka sa lugar ng Nineveh, that great city. So, sabi po ng Panginoon, great city. So, mayamang bansa, kilalang bansa, ano? And preach unto them the preaching that I bid thee. No, inutusan siya ng Panginoon para pumunta doon, para warningan sila na naaayon sa salita ng Diyos. Amen. Hindi siya inuutusan doon para banggitin yung gusto niyang sabihin sa lugar ng Ninive. No? Kung pag-aaralan natin, si Jonah po ay galit sa mga taga Ninive. Kasi bakit? Kung tutuusin, kaya nga po siya umiscape Kaya nga hindi siya sumunod sa unang panawagan ng Panginoon sa kanya kasi gusto niyang masunog ang lugar ng Ninive. Kasi meron po siyang galit sa lugar ng Ninive. Ano yung kanyang galit doon? Dahil ang lugar ng Ninive, ito po ay mananakop na bansa.
At isa po sila sa pinapahirapan ng bansang ito. Amen? Kaya nung unang pagkatawag sa kanyang Panginoon, siya po ay hindi sumunod. At nangyari na po sa kanya yung siya po ay nahirapan, no? Siya po ay, imbis pumunta siya ng Nineveh, siya ay pumunta ng Tarshish, siya ay nagbayad ng bangka, at bumagyo, siya po ay itinapon sa dagat, no? At siya ay kinain ng balyena. No? Dahil sa pagsuway sa Panginoon, dinanas niya po yung mga bagay na yun. And then after that, na-realize niya, nung siya ay 3 days and 3 nights, nasa tiyan ng balyena, siya ay humingi ng tawad sa Panginoon at sumunod sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen? At dito pa sa pangalawang tawag po sa kanya ng Panginoon, ang sabi sa kanya, pumunta ka sa lugar ng Nineveh and preach kung ano yung sinabi ko sa iyo. And in verse 3, sabi po dito, so Jonah arose. So bumangon po si Jonah and went unto Nineveh. According, sabi po dyan, according to the word of the Lord. Hindi yung kanyang gusto. Amen? According to the word of the Lord. Ibig sabihin, sa kalooban ng Diyos, siya ay sumunod. Pumunta sa lugar ng Nineveh. Kahit labag yun sa kalooban niya, sinunod niya ang Diyos. Bakit? Yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen po. Now Nineveh was exceeding in great city of 3 days journey. And Jonah was begun enter into the city a day's journey, and he cried. Ibig sabihin po ng cried, hindi po siya yung umiiyak, no? Siya po ay nagpipreach doon sa lugar ng Nineveh. Nagsimula po siyang mag-preach, maghayag ng salita ng Diyos. At nagsimula po siyang warningan yung mga tao doon na talikuran yung kanilang mga kasalanan. Magsisi sa kanilang mga kasalanan. No? And approximately po, ang tao po dito sa lugar ng Nineveh, no, mababanggit po dito in chapter 4, is around 6,000 person. Approximately 120,000 person ang tao po dito sa lugar ng Nineveh. Imagine niyo po yun, 120,000 taong makasalanan na magkakandamatay dahil sa galit ng Diyos. Amen. Imagine niyo po, lahat ng tao ngayon sa mundo, nang dahil sa, ilan po ang tao sa mundo ngayon? Sa buong mundo, hindi ko alam eh. 8 billion. Sige, let's say 8 billion person, kasama tayong lahat. In this evil generation, lahat tayo ay magkakandamatay sa apoy ng impyerno. Ilan? 8.2 billion. 8.2 billion ang mamamatay dahil sa kasalanan. At dahil dito, merong 120,000 person na magkakandamatay dahil sa kasalanan. Amen? Pero tignan niyo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? Meron siyang isang inutusan na pumunta sa lugar ng Nineveh upang sila ay warningan, na sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen? Diyan pa po kayo? No? So, in verse 4, and Jonah began to enter into the city at their journey, and he cried and said, yet 40 days, ito po 40 days, 40 araw, at ang Nineveh shall be overthrown. Tama po ba? 40 days, 4 na araw, 40 araw. So, every day po siyang nagpipreach. From day 1, day 2, araw-araw po siyang nagpipreach doon sa lugar ng Nineveh. Amen? Inihayag niya yung salita ng Diyos na kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Bakit? Kasi nakarating na sa Panginoong Hesukristo ang kasalanan ng lugar na ito. At pag hindi kayo nagsisi, you will be overthrown. Katulad po na nangyari sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Amen? Dahil sa kanilang kasalanan, no, nagpaulan ang Panginoon ng, ano po yung pinaulan? Fire and brimstone. Amen? At natupok po, nagkandamatay ang lahat ng tao doon. Bakit? Because of their wickedness. Sa kanila pong mga kasalanan. Amen? So, verse 5, so the people of Nineveh believed. Tignan nyo po the people of Nineveh after the preaching of Jonah, no, sila po ay
naniwala. At ano po ang sabi? And proclaim and fast. No, sila po ay naniwala at sila ay nag-fasting. Amen? After po ng preaching of Jonah. At makikita po natin dito, and proclaim and fast and put on sackcloth. And sabi po dito, from the greatest of them, buksan niyo po yung Bible niyo. Habang binabasa ko, basahin niyo rin po. No? From the greatest of them, even to the least of them. Verse 6, for the word came unto the king. So imagine po, nagpipreach siya sa street of Nineveh. At dahil sa dami ng nakarinig nito at marami nang naniwala, nakarating na din ito sa hari ng Nineveh. At pagmasdan po natin, ano po ginawa ng hari ng Nineveh? For the word came unto the king of Nineveh, and he arose. Sabi po dyan, from his throne. Nung nakarating na po, itong balitang ito, sa hari ng Nineveh, siya po ay tumayo sa kanyang trono. At ano po ba yung kanyang ginawa? Ginawa niya ba? Pinarusahan niya ba itong si Jonah? Hindi mo dapat ginagawa yan dito sa amin. Bawal mag-preach dito. No? Tulad dito sa atin, pagka nahuli tayo, pinagbabawalan po tayo. No? Pero ano po sabi dito in verse 6? For the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, katulad po nung ginawa ng iba, and sat in ashes. Amen? Ibig sabihin, ano po, umalis po siya sa kanyang trono. No? At siya po ay naghubad ng kanyang mga kasuotan. No? And he caused it to be proclaimed and published. Sabi po dyan, through Nineveh, by decree of the king and his nobles, saying, let neither man, nor beast, nor flock, nor taste, nor things, let them not feed. So makikita po natin dito na sila po ay nag-fasting. Amen? Nanawaan po natin. Nakasunod po kayo. No? But let man and beast be covered with sackcloth and cried mightily unto God. Amen? Ibig sabihin po dito, pinapakita po dito sa verses na ito na lahat po ng tao doon sa Nineveh, kasama po itong kanilang hari. Pinangunahan po ng kanila pong hari, sila po ay lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Amen po ba? No? Everyone from his evil way and from the violence that is in their hands. Amen? Sila po ay mga nananakit. No? Ibig sabihin, violence in their hands, nananakit po sila ng kanilang kapwa-tao. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his first anger that we perish not? Amen? Sino ba nakakaalam? Sabi po ng hari. At sabi po sa verse 10, dito po natin makikita, and God, tingnan niyo po in verse 10, and God, so makikita natin na si Jonah nagpunta ng Nineveh at winaringan yung mga tao doon sa kanilang mga kasalanan at naniwala po yung mga tao doon sa Panginoon. Sila po ay nagsisi at nakarating po sa hari. At ang hari po kasama ng mga tao sa Nineveh, sila po ay lumuhod sa Diyos. Sila ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Sila po ay nanampalataya at naniwala sa preaching ni Prophet Jonah. Ito na po ang nangyari in verse 10. And God saw their works. Amen? And God saw their works. Kaya nga dapat ang taong nananampalataya, nagbubunga yan eh. Hindi yan basta lang sinabi mong nananampalataya ka na wala kang ginagawa. Amen? Tama po ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na nagmamahal ka pero wala kang ginagawa sa mahal mo. Tama? Mga magulang, mahal nila yung kanilang mga anak, kaya gumagawa pa sila para sa kanilang mga anak. Amen? At sa lahat ng bagay, amen, sabi po dito, balik tayo po dito, and God saw their works, that they turned from their evil ways. Nakita ng Diyos yung kanilang pagsisisi at pagtalikod
sa kanilang mga kasalanan. At ano po nangyari? And God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did not. Amen. Imbis na sila ay magkakandamatay at paparusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos, nilayo sila ng Panginoon sa Amen? Amen po. So balik tayo in Luke chapter 11. So makikita po natin dito, binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo ang patungkol kay Prophet Jonas. But God said, sabi po dito, sabi po niya, this an evil generation, seeking a sign, and there shall no sign be given it, but the sign of prophet Jonah. For as Jonas was assigned unto Ninevites, so shall, sabi po dyan, also the Son of Man be this generation. Be this generation. Ano pong ibig sabihin yan? No, si Jonas ba ang nagligtas sa lugar ng Nineveh? Ano po ba si Jonas? Mensahero ng Diyos. Sino ang nagligtas sa kanila? Ang Panginoong Jesucristo. Ano po ang ginawa nila? Sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? At sila po ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan. No? At nanampalataya sa Diyos. No? So makikita po natin, pinapakita lang po dito ng Panginoon, no, na walang ibang sign na ibibigay sa inyo. Sabi po dito, but the sign of prophet Jonas. In verse 30, sabi po dito, so shall also the Son of Man be to this generation. Ibig sabihin, in this generation, ang makakapagligtas lang po sa atin ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Tama po ba? No? Ine-emphasize ng Panginoong Jesucristo na andito na ako para iligtas kayo sa inyong mga kasalanan. Inyong evil things, evil doings. Tama po ba? Amen? Antok na po kayo? No? No. So the Son of Man, Jesus Christ, came to save people from their sins. Tingnan niyo po the Son of Man, which is Jesus Christ, came to save people from their sins. Sino po yung magliligtas? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ang ililigtas? Ang mga makasalanan. Ngunit kung wala din pong pagsisisi sa atin, wala rin pong kaligtasan na mangyayari po sa atin. Kahit na paulit-ulit po tayong umattend ng church, kahit kami na nagpipreach, kung yung puso namin is iba, hindi tama, at walang totoong paglilingkod, walang totoong pagkilala sa Diyos, sa impyerno pa rin kami pupunta. At ang bawat isa po sa atin. Tama po? Amen? No? So, pangalawa, di po, second point sa po tayo. No? Makikita po natin dito, no? First points, the Son of Man, which is Jesus Christ, is greater than Jonas. Second points, no, the Son of Man, which is Jesus Christ again, is greater than any man's wisdom. Amen? So, basahin po natin in Luke chapter 11, verse 31. Sabi po dito, may kino-quote po dito ang Panginoon, no, according to 1 Kings chapter 10. No, sabi po dito, the queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came for the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. So kung mapapansin po natin dito, sinabi ng Panginoon, greater than Solomon is here. Verse 32, kasama po ito sa ating pinag-aaralan, doon patungkol kay Prophet Jonah, no? 32, sabi din po ng Panginoon,
the men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonas, and behold, greater than Jonas is here. At ang sinabi niya po dito sa pangalawa, behold, a greater than Solomon is here. Sino po ba si Solomon? No? Si Solomon po ay ang unang Sino po si Solomon? The wisest man. Siya po ay isang hari ng Israel. Amen? No, si Solomon po ay isang hari ng Israel. No? At siya po ay humiling sa Panginoon. No, siya po ay pinagkalooban ng Panginoon ng wisdom, pangunawa. At dahil po sa bagay na ito, may time na kinausap po siya ng Panginoon, bibigyan kita ng, paraphrase na lang po, bibigyan kita ng isang kahilingan. Ano ang gusto mong hilingin? No? Pwede kang humiling ng kahit anong bagay na gusto mo at ibibigay ko sa iyo. No? Pwede pong humiling si Solomon ng kayamanan, karangyaan ng buhay, ari-arian, at lahat ng bagay sa mundo. Amen? Pero alam niyo po ang hiningi niya sa Panginoon? Wisdom. Ano po ibig sabihin ng wisdom sa Tagalog? Pangunawa. Amen? Kung marirecognize niyo po sa bawat isa sa atin, no? Kapag tayo ay nananalangin, ano po hinihingi natin sa Panginoon? Wisdom. Pangunawa. Kasi bakit? Kailangan natin ng pangunawa. Pangunawa na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ngayon, kinukot ito ng Panginoon, itong Luke 1 Kings chapter 10, verse 1 to 10, buksan po natin. 1 Kings chapter 10, na meron pong isang queen of Sheba na nagpunta kay Solomon para subukin itong si Solomon sa kanyang katalinuhan o sa kanyang kakayahan. At siya po ay nagpunta po doon para tanungin siya ng mga mahihirap na tanong na alam niyang hindi masasagot ni Solomon. No? At pagpunta niya po doon, no, lahat po ng kanyang mga tanong ay nasagot ni Solomon at nalaman ni Solomon. At siya po ay naniwala, hindi dahil sa mga narinig niya, kundi dahil sa na-witness niya, no, sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Solomon. Amen? So makikita po natin dito, no, sige po, buksan niyo po, in 1 Kings, chapter 10, verse 1 to 10. 1 Kings, sige po, bibilisan ko na lang po, no. 1 Kings chapter 10, verse 1 to 10. Sabi po dito, and when the queen of Sheba heard the fame, no, na narinig niya yung fame o pagkakilala o ba yung Tagalog ng fame? Kasikatan nitong ni Solomon, no, concerning to the name of the Lord, no, she came to prove him with hard questions. So, pumunta siya para tanungin ng mga mahirap na tanong, and she came to Jerusalem. Buksan niyo po, 1 Kings chapter 10, verse 1 to 10, and she came to Jerusalem with a very great train and with camels that bear spices and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him. So nakapag-usap po siya kay Solomon. Ano po? Of all that was in her heart. So lahat po nung kanyang saloobin ay binanggit niya kay Solomon. No, wala po siyang itinira. Wala po siyang itinago. So lahat nung kanyang mga tanong gusto niyang sabihin kay Solomon, no? Nung pagkarating niya po dito ay binanggit niya lahat kay Solomon. And Solomon in verse 3, and Solomon told her all her questions. Imagine niyo po. Sabi dito, and Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king, which he told her not. Amen? Verse 4, and when the queen of Sheba had seen all Solomon's
wisdom, and the house that he had built. So, tingnan nyo po, makikita natin dito. May wisdom na ibinigay kay Solomon. May pangunawa na ibinigay kay Solomon. Kanino po galing yung pangunawa? Sa Diyos. Tama? Tama po ba? Hindi lang pangunawa, binigyan din siya ng katalinuhan ng Panginoon. At tignan niyo po kung ano pong ginawa ng Panginoon dito sa lugar ni Solomon. Amen? And sabi po dito in verse 5, and the meat of his table and the sitting of his servant. Ibig sabihin po, nakita po nitong Queen of Sheba na maayos itong lugar ni Solomon. Maayos yung kanyang mga tauhan. Decent sila manamit, decent sila umupo, decent sila makipag-usap. Amen? Amen po? No? And utterance of his ministers and their apparel, no? And his cupbearers and his ascent by which he went up unto the house of the Lord, there was no more spirit in her. No? So, ibig sabihin, nawala na yung kanyang hindi magandang saloobin sa baba sa queen na ito. And she said to the king, ibig sabihin kay Solomon, it was true. Totoo. It was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom. Howbeit, I believe not the word until I came. Ibig sabihin, hindi lang siya basta naniwala sa kung ano yung mga naririnig niya. Kasi nakita niya. Amen? Sa kanyang mga mata. Nakita niyo po yun? Decent yung kanyang mga alagad, maayos yung kanyang kaharian. Amen? So makikita din po natin dito, bilang mananampalataya, meron din dapat tayong kaayusan. Tama po ba? Sa ating pananamit, sa ating mga pag-upo, sa ating pagtayo, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip. Kasi bakit meron tayong wisdom na binibigay ang Panginoon bilang mananampalataya? Katulad nitong sino po ito? Solomon. Amen? Amen po ba? Dapat nga bilang isang mananampalataya, tayo po yung may kaayusan talaga eh. Amen? Tama po? Amen po ba? So, ang sabi po dito, and she said to the king, it was a true report that I heard in mine own land of thy act and of thy wisdom. Howbeit, I believe not the words until I came, and mine eyes had seen. Nakita niya kanyang mga mata. And behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I heard. So, higit pa yung kanyang, sa kanyang mga narinig, higit pa yung kanyang mga nakita. Sa mga naririnig niya patungkol kay Solomon. Amen? At makikita po natin dito sa ating pinag-aaralan, in Luke chapter 11, ano po? Sabi po dito, the queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the uttermost part of the earth to hear wisdom of Solomon. And behold, sabi po ng Diyos, a greater than Solomon is here. Sino po ang pinapatukoyan dito? A greater than Solomon is here. Ang Panginoong Heso Kristo. Amen? Kanino po nanggagaling ang wisdom o ang pangunawa at katalinuhan? Sa Panginoong Diyos. Kanino po tayo dapat lalapit? Sa Panginoong Diyos. No, pinapatutuhanan lang po dito sa talatang ito na mas dapat po tayong manampalataya at magtiwala sa Diyos, no, at to ask wisdom of Him, not of anyone. No? In Him alone. To guide us sa tamang direksyon ng buhay po natin. Amen? Minsan, humihingi tayo ng bigyan mo nga ng word of wisdom. Minsan sa mga Facebook, marami dyan motivational speaker na mas pinapakinggan natin kaysa sa Diyos, kaysa sa salita ng Diyos.
Amen? So dito sa pinag-aaralan po natin, pinapakita lang dito in Luke chapter 11 na this evil generation seeking for a sign, pero dumating na ang Panginoon, no? At ang Panginoon lamang ang makakapagligtas po sa atin as we believe, kung tayo maniniwala at mananampalataya, no? And to have knowledge and wisdom, we have to believe, follow, and obey Him. Amen po? No? So actually mahaba ito. So, yun na lamang po, hindi ko na po ito babasahin lahat, no? So, makikita natin dito na talagang pasama na ng pasama ang mundo. Tama po. Nung nagso-soul winning na nga kami nitong mga juniors last Monday pa. Anong sinasabi mo, Aldrich? Ang sama na ang mundo? Wars? Ano sinasabi mo? Andre? No? Yan na yung wars, etc. No? Gulo sa mundo. Kasi bakit? Masama na po ang mundo natin. No, pasama ng pasama ng pasama ng pasama ng pasama ang mundong ito. Amen? At dahil sa kasamaan, kasalanan, ang tao ay mapapahamak. Ano po ina-emphasize dito? Kailangan nating manampalataya at magtiwala sa Panginoon at tumalikod sa ating mga kasalanan. And tayo po ay humingi ng wisdom, pangunawa sa Panginoon para po tayo ay lumakad sa kanyang kalooban at lumayo sa mga kasalanan, tumalikod sa mga kasalanan. Ano po? So yun lamang po, papuri at salamat sa Panginoon. Sana po nawanawaan niyo po ano po. Ipo tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong lahat na amin na pag-aralan sa gabi pong ito. Tunay nga po, Panginoon, na pasama ng pasama ang mundong ito po, Panginoon. At kami po na nabubuhay dito, na sa aming mga sarili na lamang po, nabubuhay sa sinful nature, sinful body po, Panginoon. Habang kabubuhay, Panginoon, patuloy po kami nagkakasala, Panginoon. Dahil sa kasalanan, kami po ay mamak sa apoy ng impyerno po, Panginoon. At Panginoon, salamat po dahil inibig niyo po kami, inibig niyo po ang bawat isa po sa amin. Kayo po ay sa krus ng Kalbaryo para po sa kabayan ng aming mga kasalanan. Ngunit kung wala rin pong pagtayo sa aming mga kasalanan, kung wala pong pagbitsis at pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo, patuloy kami sa apoy ng Panginoon. Nawa, Panginoon po, ang bawat isa sa amin ng pangunawa na talagang maunawaan namin ang bagay na ito in this generation, sa pasama ng pasama, ang henerasyong ito. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, pagsisisi, na kami po ay patuloy manampalataya at sumunod sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin, patawad po sa aming mga kasalanan, at lahat po ng papuri, pasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pare po muna kayo umupo. So, salamat dun sa Panginoon, no? Pag nababasa ko yung passage, nakikita ko yung Son of Man. Yun yung favorite description ng Panginoon sa kanyang sarili. Lagi niyang sinabi, Son of Man. Hindi sinabing Son of God. Isa kasi sa kultura ng mga Hudyo ay ayaw nilang si Jesus Christ considering respect those elders. Kaya yung isa sa description niya sa kanyang sarili, Son of Man. And habang binabasa ko naririnig ko yung message ni Brother Benji, yung Son of Man diyan na si Jesus Christ, siya yung ibinigay na himala sa mundo. He is the sign. Yung salitang sign kasi is a miracle. Okay, he is the miracle. Diba, naghahanap sila ng sign eh. Ano bang hinahanap nila ng sign? Ano bang hinahanap nila ng miracle? Si Jesus Christ nandun na miracle siya.
Siya yung miracle. And then, siya din yung kumakatawan si Jesus Christ yung kumakatawan. Ano ba yung wisdom sa Tagalog? Karunungan. Siya yung kumakatawan sa karunungan. So pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, tinanggap mo yung karunungan. Correct? At siya yung dakilang himala. Diba minsan inaawit, siguro hindi ko alam kung paano ginawa yung awit na dakilang katapatan. Mayroon kasi binanggit doon na isa siya sa pero kung titingnan mo yung pinupunto ni Brother Benji, si Jesus Christ ay siya yung himala. That's number 1. Pangalawa, siya yung kumakatawan sa karunungan. Even yung Queen of Sheba, Queen of the South, desiring to hear the wisdom of the wisest king. Okay? Pero, walang ibang mas wise na sa mundong ito kundi ang Panginoong Jesucristo. Ginanggit niya, greater than Solomon is siya yung tinutukoy niya yung sarili niya, ni Jesus Christ. So He is the personification of wisdom. That's why it's very important sa bawat mananampalataya na tinanggap nating totoo yung Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat siya yung katotohanan, siya yung himala. Alam mo Brother Benji, di ba nag-preach si Jonah sa Nineveh? Ano yung himala doon? Ano yung himala doon? They repent. Actually, they are already condemned. Ano na sila? Pag hindi pa ito nagsisi, babaksakan ko na ito ng Kaya ng Panginoon si Jonah, si Prophet Jonah, sa Nineveh. Nineveh is a part of Assyria. Okay? Na doon galit na galit ang mga Juda kasi nga kinonquer ng Assyria ang Israel, that is northern part. Nagdala sila ng lahat ng mga Diyos-Diyosan nila. Pinaraktis nila yung practice ng Assyria. Dinala nila yung mga Israel sa Assyria, ibang Israel sa Assyria. Kaya nandun yung habag ng Panginoon. Jonas, pumunta ka sa paraphrase ito. Pumunta ka sa Nineveh. Why? History telling that there is maybe some of Jews living in that particular area. Kaya nag-preach si Prophet Jonah, and the miracle, ang himala doon, they repent because of the word. And the word is the Lord Jesus Christ. Kanina nung ako hindi naman ako, meron akong isang Muslim na nagtatanong sa kanyang teacher Sabi daw ng kanyang teacher, bakit nabanggit si Jesus Christ na sa kanilang Quran? Nagtataka siya bakit nandun yung pangalan ni Jesus Christ. Isa sa description ng Quran na si Jesus Christ ay word. Kaya nag-change siya ng mind niya. O kung siya ay word, paano nilalang ang mundo? Sa pamamagitan ng salita. O ngayon kung si Jesus Christ is the word and God created the universe through the word, He is what? He is God. He is powerful. Okay, nakita ko lang yun. So, ibig sabihin, we believe that when we talk about miracle, this is the word of God. He is God. He is Jesus Christ. He is the miracle. Okay? So, always keep in your mind that the wisdom, the personification of wisdom is Jesus Christ, the gospel, the good news. So, tayo po ay magdumako na sa ating pong prayer time. Brother
Andre, pakikuha mo muna siya. Si Brother Raymart. Mag-ano kayo, mag one-on-one kayo. Mag-prayer time kayo ni Brother Raymart. Alright, let's form circle. And let's go to God and let's pray at least 5. Pwede muna kayo dun sa kung saan mo siya pwedeng makausap. Oo. So, we thank God for that. My heart desires to find the prize that truly satisfies. It searches long through wealth or fame, but finds just empty lies. Whose journey leads to only one who's meant to meet my need. His name is Jesus, King of Kings. Through him I have been freed. Jesus is greater than any wealth achieved. Jesus is brighter than fame received. Jesus is stronger than sin's captivity. Jesus is better. He's all I need. The treasures of this earth bring pleasure, soon to all expire. Betray